Actually, di ba ito ba yung first project mo after PBB? Although meron kang guest appearance na panood ko eh. Yes, sa ating kapatid. Sa Yes, ating actually, ito na ulit yung... Actually, parang 1 year din ako hindi nakapag-teleserye. Kasi yung PBB reality show naman yun. So, ngayon po talaga ulit yung balik teleserye. Ano kaya adjustments mo going sa sa set? Parang Yes. Actually, nung nag-taping kasi kami last year, September yung start ng taping. Medyo matagal na rin namin pinaghandaan talaga tong show na to. Nanibago din ako kasi syempre yung huling series ko kasi was pulang araw pa. And I think that was last year. So, ang tagal. Actually, nung una nga, kinabahan din ako kasi yung role ko medyo intense. So, kailangan... Nag-workshop naman ako. Nag-request talaga ako na mag-workshop muna before on set para kahit pa paano, mabalik yung mga acting skills ko. Kasi ang tagal na nabakante. Pero Ashley, okay ka ngayon na parang more on contra with Yes, actually yun talaga yung gusto ko. Yung sinabi, parang syempre kinausap ako ng manager ko after PBB, ano gusto mong gawin. Sabi ko gusto ko maging kontrabida muna sa isang show. Kasi gusto ko kasi magkaroon ng ibang atake ngayon. And that's why I also changed my physical look. Kasi syempre if yung old Ashley, pa sweet girl, pa be. Gusto ko kasi medyo matanggal muna yun sa mga tao. So, ayun, gratefully naman, I was blessed to have a role na nabigyan ng kontrabida. And aside from being a kontrabida, yung role ko kasi isa sa mga dream roles ko talaga gustong gawin. So, in preparation for that, ayun nga, I prepared myself physically. First time ko rin kasi mag-prepare ng may change talaga physically. Usually, preparation lang, kailangan ng mag-diet sa mga show. Pero dito kasi yung whole vibe and look, even yung color ng hair ko, shocks, first time ko magpa-black talaga. Ano to? Your real hair. Totoong hair. Actually, sa AVP, nung napanood niyo, mga ibang eksena doon, naka-wig pa lang kasi ako ng yung bangs ko. Kasi nga last year, shoot namin to mga September, may mga commitments pa ako with my old hair. So, nung December, nung pinayagan nila ako mag-cut, tsaka talaga kinot. Ang hirap kasi kapag long term naka-wig, di ba may mga sabunutan na kami doon, nakakatanggal yung wig galit natin. So, isa sa mga changes and preparation was yung physical look ko talaga kasi I wanted na maging unstable yung look ni Angel talaga and medyo weird. Bakit? You want na unstable yung look kasi unstable din yung kanya. Yes, unstable rin kasi yung character niya. Meron kasi siyang personality disorder. So, kailangan talaga physical pa lang. Gusto kong makita na ng tao na unstable siya and may problema talaga siya. So, and to also make it different sa past kontrabida roles na ginawa ko. Yung last kontrabida ko ata, nagawa ko sa Legal Wife. Yung character ko dun kasi medyo parang obsessed din siya kay Kuya Dennis. So ayoko kasi maging parang same. So yun talaga yung ginawa kong preparation. And para makita rin yung growth ko ba as an actor talaga is to become different physically, emotionally, and mentally. anong acting method dyan? Kasi hindi mo ba nauuwi? Sobrang bigat. Actually, lagi kong dala sa set yung aso ko, si Yoda. Para after every scene, may lalaroan ako. Actually, kahit si Elle, nilalaro Siya yung namin. pangbasag Oo, ng siya yung pangbasag ng mga emotion. Yes, emotional support ko talaga siya sa set. And actually, sa totoo lang, kahit intense yung mga scenes namin, yung mga cast na kasama ko, nakabuild na rin kasi ako ng relationship with them. Especially with Elle. Si Elle, sobrang close na namin ngayon. So, parang at least yung chemistry namin as magkapatid, we want to come out it na supernatural lang. There are times nga na pupunta kami sa set, parehas yung suot namin, nang hindi kami nag-uusap ha. Parehas yung mga suot namin. So, may chemistry na, tsaka lagi tabi na lang yung bed namin sa set. And of course, working with Tito Pinky. Si Tita Pinky kasi katen ko yan. Ang kulit niya. Alam mo yung hindi ko in-expect na shocks, senior na pala siya, tapos ganun yung behavior niya. Mas marami pa siyang alam ng mga TikTok videos kaysa sa akin. And everyone as well, ayan sina Fonzie, mga first time sa teleserye. We're all close, so talagang kahit gaano ka-intense yung mga eksena na ginagawa namin, kapag cut na, as in, sobrang bilis lang talagang magbalik yung kulitan namin lahat. And even si Direk Ralph, working with Direk Ralph, is such a huge help for us na mga actors, lalo na sa aming tatlo, Derek, Elle, and me. Pagdating sa work kasi tutok siya, pero once na nag-cut na, alam mo,
parang magbarkada lang din kami. So the lightness of the show is there. Kaya siguro maayos ka trabaho yung lahat. At saka nagagampanan din namin ng maayos yung role namin sa set. Actually, first time mo bang, yung sinabi mo nga na parang you prepared physically Yes. para dun sa mental requirements ng character. First time yung ginawa din. Yes, first time ko ginawa. At saka actually, bago namin, yung mga writers, yan, sina Sir Kutz, yung PM namin, before we created our character, talagang kumausap kami ng psychiatrist just to know what kind of behavior Angel has. Yes. And kasi syempre, yung role ko kasi, presenting it na talagang totoong mga tao nakaka-experience din. So medyo sensitive din. Ayoko rin naman yung ginagampanan ko yun tapos hindi naman pala totoong nangyayari. Nakakahiya yun for me. Yun talaga yung pinaka-ayokong mangyari. And of course, syempre yung mga inspiration sa mga looks, sa mga vibes ko. I watch so many psychological movies and thrillers. So, ang dami kong mga pinanood. Mga old movies actually yung mga pinanood ko. Nagbigay ng, I did some research for my character. Ang dami talaga, may notebook ako na ang daming kailangan intindihin, ang daming kailangan ma-understand on a deeper level para ma-portray ko siya. And I watched so many movies. Naging bonding nga namin yun ni Mahabi, yan ang mga psychological. And of course, yung sa Loko, nakatulong din yung mga characters na like for example, sa Girl Interrupted, si Angelina Jolie. Yes. Ano kasi siya doon, she's an anti-social. Tapos yung look niya ganito rin, mas mataas pa nga bangs, tapos blonde yung buhok niya. So isa yun sa mga inspiration ko. Tapos yung Primal Fear, si Edward Norton. yes, at saka sino to yung guy? So, yes, Richard si Richard Gere. Si Richard Gere, ano siya doon, lawyer siya doon. Sabi ko nga kay El, panoorin niya yun kasi diba lawyer I don't si like El. the ending, the twist. Pero yun, doon ko nakuha inspiration kung paano mag-manipulate ng tao. Yes, oo. Kasi, So, yes, paano mag-manipulate ng tao. Tapos nanonood rin ako ng Single White Female kasi yung, I love that. yes, yung Single housemates white silang dalawa. Tapos, na-obsess siya sa housemate niya to the point na ginagaya Ginagaya niya. niya. So, doon ako kumuha ng mga Ang galing inspirations for naman. my Kaya character. pala. Impressed. Hindi ka ba Yes. natatakot na adopt Hindi ka, I mean, nandyan kasi yung aso ko. Nandyan si Yoda. Pero again, feeling ko that's the beauty of being a versatile actor. Yun naman talaga yung gusto kong branding for myself. And of course, pag ginagawa natin yung mga iba-ibang character, of course, responsibility na rin namin. Itanggalin yan sa sistema namin if we're not acting anymore. So actually, this is the start of that journey of yours na sinabi mo you wanted to become a versatile. Ito na yung Versatile, simula. yes. Ito na yung simula. Oo naman. Actually, when it comes to giving roles naman sa akin, tinatanggap ko naman yung role niyan, bida man yan or kontrabida. Or kahit support. Yung pulang araw, tinanggap ko yung supporting role kasi nga maganda yung role niya na comfort women. Talagang kailangan ko rin mag-research about it and Ito it's ba yung true to Mulan? life. Oo, Oh my madre God. pa ako nun. Naawa ko dun. Yes, so kahit supporting role, basta maganda, willing akong tanggapin yan. Yes, yes. Pero actually, kumusta pala yung like support after PBB? Did you feel like mas malaki yung following or mas vocal? Of course, naramdaman ko talaga na talagang grabe yung naging suporta ng mga tao. And hindi ko rin in-expect din. Kasi syempre, sa mga housemates na kasama ko, isa ako sa talagang matagal na sa industriya. So syempre, sa tagal ko na sa industriya, tapos paglabas ko, meron pa palang mga tao na mas magmamahal pa sa akin. So, sobrang laki ng tulong actually after PBB. Syempre, what's nice about PBB is nakilala nila ako as Ashley Ortega. Ang lagi kasi pag nakikita ko sa labas yung mga characters, but I'm happy rin naman na nakikilala ko because of the roles that I portray. But it's also nice when I joined PBB na nakilala nila ako as Ashley. So ngayon, makikilala nila ulit ako as the role that I played. But at least alam na rin nila kung sino ako sa totoong buhay. Ano yung natutunan mo sa character mo? Like, nagkaroon ka ba ng deeper understanding sa mga taong may... Oh yes. Actually, sinabi ko rin sa mga director na syempre, alam ng mga tao kontrabida ako dito. So may mga away-away sa plantan. Sinabi ko talaga na ayokong awayin lang si Vanessa for the sake na maaway lang. Kailangan may ilalim na pinanggagalingan. Actually, makikita rin niya sa story ng Apoy na sa Dugo kung bakit naging ganun si Angel. Kasi marami siyang mga past. So, may ipapakita yung mga snippets, yung past niya, kung paano siya naging ganun. And yun rin yung when we talk to a psychiatrist, yung mga taong may mga personality disorder. It's because of their environment, their past traumatic experience na hindi pa nila nakikita. Kasi, kaya nga
may veil ako sa ulo ko kasi yung ano niya, yung struggle niya is in her thoughts. Sometimes bumabalik si Angel sa past niya na akala niya nangyayari pa rin. So yun yung mga traumatic experiences kaya yung mga tao when they live in the present, hindi pa sila nakaka-move on. Pero what have you realized about yung mga tao na syempre may masamang nangyayari? May ibang nagiging mabait pa din, may ibang nagiging masama. So ano yung thoughts mo? Actually, feeling, ito like for example sa Angel, akala nila masama na siyang tao. Pero sana actually sa show na to makita rin, sana napakita ko rin na yung understanding ng mga tao. Actually, gusto ko rin kasi na mahalin ng tao yung character ko as Angel. Hindi lang yung kakainisan. Like for example, pinag ko rin si Maleficent, di ba? Minahal siya ng mga tao pero masama rin siya. So parang, it's something deeper than that. Gusto ko syempre mainis. Syempre pag nainis sila, ibig sabihin, ginagaling ko bilang kontrabida. But at the same time, gusto ko rin kasi na makita nila na mabuting tao rin si Angel. Like for example, my relationship with Vanessa. Totoo yung pagmamahal ni Angel kay Vanessa. Pero when she found out that she got betrayed, kasi nga meron rin siyang mga abandonment issues. So may mga tao kasing ganun. Kapag meron silang unhealed traumatic experiences, dun natitrigger. Dun talaga nagdidilim yung paningin, nag-iiba yung behavior. So, sana mapakita sa show, sana napakita ko sa role ko na maintindihan ng character kung saan ako nanggagaling para hindi lang ako masama sa paningin nila.